Upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga sinalanta ng super bagyong si Yolanda, Pangulong Aquino idineklara ang State of National Calamity sa ilalim ng Proclamation No. 682. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Minamahal ko mga babayan. Magandang gabi po. Idineklara na ni Pangulo Aquino ang bansa sa ilalim ng State of National Calamity sa ilalim ng Proclamation No. 682. Ito'y upang lalo pang mapabilis ang kaukulang tulong sa mga sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Inaprobohan din ng Pangulo ang 1.1 bilyong pisong dagdag sa Quick Response Fund ng DSWD at DPWH. Dineklara po natin itong araw na ito ang State of National Calamity upang mapabilis ang mga pagkilos ng pamahalaan para sa pagsagip, paghahatid ng tulong at rehabilitasyon ng mga probinsang sinalanta ni Yolanda. Mahalaga rin ito hindi lamang para panatilihing kontrolado ang mga presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo na kakailanganin ng ating mga kababayan, kundi upang maiwasan din ang overpricing at hoarding ng mga mahalagang bilihin. Inaprobahan din natin kabuang 1.1 billion pesos para sa pandagdag sa Quick Response Funds ng DSWD at DPWH para sa agarang pagpapatupad ng mga kinakailangang suporta para sa muling pagbangon ng mga kababayan nating hinagupit nitong trahedya. Pinangunahan na rin anya ng pamahalaan ang pagsasagawa ng relief assistance sa mga biktima ng trahedya. May mahigit 18 bilyong piso ang gobyerno na magagamit para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Inuna natin ang pagdadala ng pagkain, tubig at gamot sa mga pinakaapektadong lugar. Dadaanin po natin sa mga barangay ang pagpapamigay ng mga pangunahing pangangailangan ito. 24,000 family food packs na po ang napamudmod sa Tacloban kahapon at nakasentro ang pagpapamigay sa 8 pinakamalaking barangay doon. Mayroon na tayong 2 water purification facilities at marami pa ang darating upang masigurong may mainom ang ating mga kababayan. Inaayos na natin ang mekanismo para mapalawak ang saklaw ng social housing program ng pamahalaan. Mula po sa ating mga calamity funds, contingency funds at savings, mayroong 18.7 billion pesos na gamitin upang ibangon ang mga lugar na pinansala ni Yolanda. Dalawang bansa na po ang nagpanata o nagbigay na ng tulong. Kabilang na ang Indonesia, Amerika, Inglaterra, bansang Hapon, Singapore, New Zealand, pati na rin po ang Hungary. Tumutulong na rin po sa iba't ibang paraan ang pribadong sektor upang ibangon ang mga nasalanta, gaya ng sa pagbabalik ng daloy ng komunikasyon at pati ang pagmementara ng mga krudo sa mga apektadong lugar. Kasunod nito, pinapurihan naman ng Pangulo ang DOST at Pag-asa sa tamang impormasyon na ipinabot nito sa publiko. Pero humingi ito ng pangunawa sa mga apektadong residente sa pagsisikap ng gobyerno na ibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Humingi rin po tayo ng pag-unawa sa lahat. Sa paggagupit ni Yolanda, nawala ng kuryente at komunikasyon sa maraming lugar. Apektado po nito hindi lamang ang pakikipag-ugnayan ng mga nais makasigurong ligtas sa kanilang mga kaanak, kundi pati na rin ang koordinasyon ng ating relief efforts. Para mapadala ang pangangailangan, kailangan nating malaman ang kakulangan ng bawat lugar. Hirapan po tayong makuha ang mga datos na ito. May ilang lokal na pamahalaan sa lakas ng delubyo na bumigay din po dahil kabilang sa mga nasalanta ang kanilang mga tauhan at opisyal. Isipin po ninyo, bumalik tayo sa sitwasyon kung saan pasa-pasa ang impormasyon. Walang TV, cellphone, radyo o internet. Sarado ang mga tindahan, hindi naging madali ang pag-oorganisa ng relief efforts. Naging ugat po ito ng kaguluhan sa ilang mga lugar. Sa bandang huli, tiniyak ng Pangulo sa mga apektadong lugar ang ibayo pang pagpapabilis ng ayuda ng gobyerno sa mga susunod na araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.